Good morning guys. For today's video ay meron akong video na i-share sa inyo guys kung paano ginagawa yung ating mga e-bike na maingay siya guys, gawing tunog big bike. So guys, ang i-share ko sa inyo at ipakita ko sa inyo kung paano ginagawang tunog big bike yung ating mga e-bike. Kasi yung mga e-bike namin guys, tahimik. Minsan yung nangyari sa akin, muntik na tayo nakabangga dahil nga biglang gatawid yung tao na hindi nakatingin. Wala silang narinig kasi tahimik lang yung e-bike. So yun guys, ipakita ko sa inyo kung paano ginagawang tunog big bike para malalaman din nyo kung paano ginagawa. At ito ay makatulong sa inyo guys kung paano ginagawang tunog big bike yung ating mga e-bike. Yan yung aking e-bike guys. Siya ay modified na konti. Modified ko na yan ng konti. Ano lang siya, 48 volts, 12 amperes. Ayan. Gagawin ko siyang tunog big bike. Kasi ang tunog niyan, ganyan ko lang yan guys. Oh. Marinig mo. Yung tunog niya guys, ganyan lang. O kapag walang, yan, ganyan lang yung tunog niya. Mahina lang yung tunog niya. Kaya minsan, kapag dumaan ako sa mga iskinita, biglang may nagatawid na tao, bata, kasi hindi nila narinig na may parating. Dahil hindi kagaya ng mga motor na may tunog itong e-bike kasi hindi mahina lang. So yan, ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa. At syempre guys, kailangan natin yung mga gamit yan, para yung mga gamit na kailanganin natin kapag ginagawa siyang tunog big bike. Ay mga ito yun guys. Yan ang kailangan natin guys: speaker, soldering iron, tester at saka Phillips screw. So yun ang kailangan natin para magawa natin yung tunog big bike ng ating mga e-bike. Ayan guys, so ipapakita ko sa inyo kung saan siya kinokonek para magiging tunog big bike yung ating e-bike. So ito yung speaker guys, ano siya, 6 ohms, 8 watts lang yung, yan lang yung ginamit natin. At saka nilagyan ko siya ng kapasitor na 24 volts, tapos 4,700 microfarad. Yan yung ginamit nating kapasitor. So pag connect ng kapasitor na yan guys, ay ito yan, mamaya ituturo, ipapakita ko sa inyo kung paano i-connect yung kapasitor na yan. Kasi hindi pwedeng kamali ng paglagay ng kapasitor. Kailangan kasi ng kapasitor para hindi magsunog yung ating speaker. Kasi 48 volts yung ating e-bike. So kailangan may kapasitor. So yung ginamit ko lang ng kapasitor dyan guys ay yung 24 volts bago 4,700 microfarad. So ayan. Ang ginawa ko dyan guys ay ito, nilinyahan ko siya ng wire, tapos kinunik ko na yung negative line ng kapasitor ay kinunik ko doon sa positive line ng speaker. Yung sa nilagay sa yung negative terminal ng kapasitor ay yung solda ko dito sa terminal ng speaker na positive line. So yan. Tapos ito, naglagay ako ng wire sa positive terminal ng speaker kapasitor. Ito naman ay pupunta sa, mamaya ituturo ko kung saan siya ilalagay. So bubuksan ko na yung ano guys, yung aking e-bike. Yung speaker, diba? So dito yung kanyang battery guys, sa ilalim ng bangko na DIY ko yung aking battery na Lighty 04 so guys. Yan, ilabas ko muna kasi nasa ilalim yung kanyang controller. So ang gagawin natin dito guys ay ilabas natin yung controller. Dito natin ilalagay yung kanyang koneksyon ng speaker.
yung positive line guys ng wire galing doon sa nilagay kong kapasitor. Itong wire na to galing sa kapasitor, positive line ng kapasitor. Ito pinandaan ko para hindi ako magkamali. Ipo-connect natin siya dito sa ano, may 3 piece kasi yung ating e-bike, yung tatlong linya papunta sa hub motor. Ito sa motor niya may tatlong linya na wire, yung 3 piece na tinatawag. So ang hinapin natin ay yung kulay blue. May kulay kasi yan na blue, green at saka dilaw. So ang kulay blue, yun ang kukuhain natin. Dito tayo magkukunik ngayon ng itong wire na papunta sa kanyang kapasitor na nilagay natin. Yan. Ito guys ay itutusok ko lang kasi for video lang naman. Yan, itutusok sa at ibabalik ko rin yung connection papunta dun sa motor. Yan, yung 3 piece yan galing dito sa 48 volts na controller. Yan, connect ko siya dyan. Tapos guys, ito namang linya ng galing sa speaker. Itong linya ng negative line ng galing sa speaker. Ayan, ito yung negative, ito yung positive na nilagay natin sa kapasitor. Ito yung negative. Yung negative line na yan guys ay ilalagay natin doon sa linya ng accelerator. Ito accelerator na ito. Dito natin yung linya ng accelerator. Ito yung throttle natin. So ang linya ng throttle na yan yung sa accelerator ay may tatlong kulay din yan, yung green, black at saka pula. So meron yan na negative at saka positive, yung pula at saka black. So ang hanapin natin ay negative kasi negative itong nasa speaker na ito, kaya negative ang hanapin natin. So color coding naman yan, dito natin hanapin yan sa controller. Andito naman yan naka-connect. So madali lang yan hanapin guys. Hanapin natin yung kulay black na galing sa accelerator. Doon natin i-connect itong negative line galing ng speaker. So hanapin natin guys yung kanyang linya galing accelerator na negative line. So ayan, nakita natin. Ito yung pula, ito yung black, saka yung green. So dito natin itusok sa kulay black. Negative ang kailangan natin kasi ang positive din natin nakuha sa 3 piece yung papuntang motor. Ito siya yung papunta sa motor guys. Oh, ito yung color black ay blue papunta sa motor, yung 3 piece. Tapos galing sa accelerator yung kanyang negative. So yan, nakunik na natin yan guys. So testingin natin kung ano yung andar nya. Yun, umandar na siya guys. Umandar na siya. Yung speaker natin. Yung kanyang tunog guys. Yan, ganyan lang siya kadaling gawin. So sana itong video ay nakatulong sa inyo guys. Yan. So good luck. So dito lang yung video ko guys. Yan, sana meron kayong natutunan dito sa ginawa kong video. So guys, ang e-bike ginawang tunog big bike.